Hi guys, magandang hapon guys. Katapos ko lang linis ng chicken skin. Salutuin ko siya mamaya. Pumunta ako ng lulubutin may chicken skin. Minsan lang naman ako makain nun guys. At ako'y maya matulog na rin. Nap ba sa hapon? At si Matoni nandun sa taas ng bintana. Si Monmon din nasa baba ng bintana. Monmon natutulog pag mga ganitong oras kasi mainit yung reflection ng araw sa bintana. Doon siya nagsisiksik sa may bintana. Si Matoni naman, ako lang yung inaabangan ito ni Matoni. Naantok na ako pero kailangan ko tapusin yung nililinis ko yung chicken skin. Konti lang naman guys pero inalok mo na sa asin. And then, nilagyan ko siya, siyempre hinugasan. Then, nilagyan ko ng maraming pamintang durog, tapos magic syrup. Minarinate ko lang siya. And then, after, maglagay ako ng, isi-separate yung guys, yung cornstarch, konting harina. Tapos, lagyan ko lang konting magic syrup yung harina. Tsaka cornstarch na imimix para may lasa. Para matuwi Galing yan dito sa akin. Pinaalis ko kasi dilaan niya yung manok ihilaw. Kaya andun na siya sa bintana. Ganyan lang guys. Mamaya, paglakad-lakad ako mamaya, tigid-tigid ako ng mga pakunti-kunti. Mamimili ako ng daling ko pa uwi. So, maghunting ako ng siguro punta ako ng Adidas. Bibilang ko si Mita ng damit doon. Tag 79 ba yung isa? Magkano din yun? Pakunti-kunti lang guys. Ay nako. Decide na naman ako na ayoko na muna dito magtanggap ng friendship. Kasi feeling ko ang ending kasi guys, inuutangan na ako ng pera. Wala naman ako kapera-pera. Kahapon, may nangungutang sa akin dito na bagong friendship. 5,000 dirham. So sabi ko, wala akong pera kasi wala man ako trabaho, di ba? So hindi ako tinantanan, panay talaga miss call, pati yung pinsan panay na miss call. Sige nga kaka-miss call. So parang nasira yung araw ko. Pero pag pinagsabihan tayo na walang pera, di ba hindi na tayo nangungulit. So, ito naman ang case na to, parang na-discourage ako ng bongga kasi first time ko na-encounter to. Na ganito ka, feeling ko parang may pinatago ba siya sa akin. So, sabi ko nga, wala akong pera, pasensya na, ganyan. So, panay miss call, panay message pa rin, kung pwede daw, 2,500 dirham na lang. So, sige pa din. So, na-stress na ako para matigil na. First time din akong nakiusap kay Puti. Inisip ko bala na ma-discourage yung isa kasi nga parang nabuisit na ba ako. So, sinabi ko kay Puti. Ngayon sabi na Puti, ikaw sigurado ka pa na pahiramin mo? Sigurado bang ibabalik? Kasi dala na talaga ako guys. As in dala. Maliban lang dun sa exit ba sa mga bag na mga binigyan ko na ganda wala lahat. Tapos, basta yung mga bigay-bigay ko, kasi bigay iba, diba? Pero siyempre tayo naman parang friendship. So, ayun nga, sinigurado ako ng isa na ibabalik kasi sabi ibabalik. Kasi nakulitan talaga ako, na-stress ako ng bongga. Tapos napunta pa sa point na parang umiyak na ako kasi parang inisip ko ba na parang ang baba ng tingin sa akin ng ibang kabayan dito sa UAE sa akin. Yung parang inaapak-apakan na ba ako kaya umiyak ako kay Puti. Kasi pag friend kasi
Tapos parang open kasi ako talaga yung kung ano ako, yun na talaga yung pinapakita ko. So, dumating yung point kahapon na pinipilit talaga ako na kahit 2,500. Di ba tayo pag pinagsabihan na tayo na pasensya na wala talaga. Di ba? Nananahimik na tayo, parang nahiya nga tayo minsan, di ba? Ito namang case na to, kinulit talaga ako ng kinulit. Kaya tuloy, naisip ko tuloy na parang naka-insulto, parang ang baba ng tingin sa akin, parang may pinatago sa akin na pera, bakit ako pinipilit na kahit 2,500 na lang, malaking pera din yan guys, kahit 500 nga, di ba? So ayun, napilitan ako sa isa, minessage ko yung isa, tapos yun, minake sure ako ng isa na ibabalik, ganyan, kasi nga, sabi ng isa, na na-notice ko sa mga friends mo, parang tinitake advantage ka na, friendship, sabi ng isa, nakapagsalita tuloy yung isa kagahapon sa akin na friendship is different than money. Sabi niya gano'n. Tapos sabi niya, Filipino people, ginanon niya talaga guys. Pero totoo naman talaga, hindi naman binanggit niya na lahat. Some daw. Some daw, sabi niya, Filipino people, they are good and nice. Sabi niya gano'n. But when it comes to money, it's different. See, tingnan nyo yan. Kaya tuloy parang, pati tuloy ako na, hindi naman sa dinamay ng isa. Kasi sabi ng isa, tinitik advantage ka naman. Kaibigan mo, tingnan mo. Ang dami mong bag. Hindi mo inisip na may value yun. Ikaw, bigay ka ng bigay. So ngayon, kahit isa, wala akong nakikita mga friend mo na binibisita ka man lang or kinakamusta ka. Tapos ito na naman. May bago ka na naman friend, pero money involved na naman yung gusto. So, ayun, sabi ng isa sa akin, sige, mag-withdraw ka ng ganito. Tapos, ipahiram mo sa kanya, pero siguraduhin niya na ibalik. Last na talaga to ng mga friendship mo na yan. Kasi, iba ang tingin sa'yo. Kaya, mula nung binigay ko kagabi yung pera, ako pa yung naghatid. Kanina nagme-message na gusto ko, ayaw ko na talaga guys, this is the last. Promise, tama na ako dito sa ganitong buhay. Kasi sa umpisa lang talaga, as in, umpisa lang. May mga kaibigan naman ako dito na natira. Dito sa Abu Dhabi, isa. Sa Dubai, dalawa. Yun lang talaga sa dami-dami ko ditong kaibigan. Wala talaga as in. Kaya tuloy nakapagsalita na yung isa kasi parang napansin niya pa na bakit ganun. Tapos sabi, lahat ng mga bag mo na magaganda, hindi ko na nakikita. Parang nagsisi din ako kasi sabi niya, tingnan mo ngayon, oh, may natira ka bang kaibigan? Di ba wala na kasi wala nang nakikita sa'yo. Tapos ito na naman, pera. So, parang kahapon, umiyak talaga ako kasi inisip ko, parang ayok pumasok ang negative ba sa buhay ko. Ito na naman, nag-start na naman ang negative. Na tuwing punta dito sa akin, puro drama. Puro mga drama sa pamilya nila, sinishare sa akin. Tapos, pag nakita kami, puro pira. Tapos ito na naman, pira na naman ang involved. Pag topic, pira ang topic sa akin. Parang, hindi ko na siya hindi ko talaga maintindihan. Kaya i-stop ko na muna pag-kaibigan dito sa UAE. Okay lang yung kilala, pero yung pag-close, wala na guys, sa totoo lang. Kasi parang na-discourage ako mula din kahapon. Parang okay na sana ako sa mga nakaraan, pero kahapon ito na naman. At saka, yun nga, yung sabi ng isa na, tingnan mo yung mga bag mo, wala na talaga ako nakita matino sa yung na bag. Sa totoo lang guys, ang bag na natira sa akin, 4 na piraso. Sa more than siguro 50 plus, 4 na piraso yung natira sa akin, mga sira-sira pa. Yung pagiging mabait ko, hindi maganda. Yung pagiging mapagbigay ko, hindi rin siya maganda. Na-realize ko, kasi end of the day, iniwan din ako. Sarili ko lang din yung kasama ko. Kaya okay na ako sa ganito. At yung binitaw ko na pera kagabi, iyon nag-trigger sa akin na last ko na to. Kasi parang iba yung habol sa akin. Hindi man ako mayaman, pero parang
tinitake advantage na yung pagiging mabait. Hindi naman ako yung parang santa. Kumbaga, nakakaintindi ako sa mga sitwasyon. Pero parang wala. Isipin mo, linis-linis na sabi ko nung gabi pa lang na pasensya na kasi wala naman akong pera, wala naman akong trabaho. 5,000 pa talaga yung pinipilit. Wala nga ako eh. Nung umaga na, sige na naman miss call. 2,500 na lang daw. So, parang na-stress na ako non-stop. Pati yung pinsan parang miss call. Wala na. Kaya nakiusap talaga ako sa isa na bigyan ako ng 2,500. First time ko nang hingi sa isa ng ganun kaaga. Hindi para sa pamilya ko, kundi para sa new friend. Tapos pera lang din palang ending. Ayoko na guys. Tapos minsan, pag pumunta dito sa bahay, ang daming putahe ang hinahanda ko. Pero pag ako ang pumunta sa kanila, kahit tubig wala. Kaya feeling ko parang niloloko ko rin yung sarili ko. Ayun, manahimik na lang ako dito sa bahay ng ganito. Mas okay pa. Sa totoo lang, wala na talaga akong bag na natira. Ayan lang, 4 na piraso, mga bungi-bungi pa. Kaya ang laking sisi ko talaga. Sobrang laki. Kaya guys, thank you. Kaya kayo wag kayo masyadong mabait kasi aabusuhin lang tayo. Siguro sa tingin nila hindi inaabuso, pero hindi siya maganda talaga. Sa panahon ngayon, hindi maganda makipagkaibigan. So, bye-bye guys.